So, welcome sa ating educational webinar. Market update tayo. So, date yun ay March 11, no? So, tingnan natin yung nangyari sa gold market for this week. So, review natin. So, kahapon, no, nung Tuesday, nakita natin nag-hold above sa key level yung gold, no? So, makita natin may mga buy signal tayo sa lower time frame. Nasa 50 minutes time frame tayo, may buy signal dito. And mga example trades natin, no, sa key level. And nakita natin guys na nag-hold above siya sa key level na ito. So makita natin yung bullish move, no? Almost ilang pips yan, nasa 700 pips yung bullish move. And nakita natin nag-pull back lower dito, combined with sa sell signal ng ATS natin na saktuhan yung pullback, no? Pero overall, no, bullish yung sentiment dito. Kaya nakita natin yung pullback lower na to is a continue pa rin ang bullish move. So kaya lagi ko sinasabi guys, kapag nag-bullish move, no, always secure profit kahit partial profit lang, kasi possible mangyari mag profit taking or pullback, which is nangyari siya nung umaga kahapon. So nagkaroon ng profit taking or pullback. So makita natin na nag-hold pa rin yung key level natin dito hanggang sa trading session natin na today, no? So kanina nag-share tayo ng analysis sa gold na so tingnan natin dito, na-anticipate natin na possible i-retest yung previous key level sa ATS, no? Na-anticipate natin mag-higher time frame pullback muna ng gold, no, prior CPI data release. So yun yung before data release anticipation natin, no? So dahil possible talaga mag-higher time frame pullback and i-retest yung key level natin, no, dito. So nakita natin yung data release is same lang as forecast, no? Na price in agad yung information ng data ng CPI, no? So makita natin dito 3.4% ang actual data ng CPI natin sa US. So titingnan natin yung yearly data. So makita natin yung actual data ay same lang siya sa forecast data. So price in na information, ibig sabihin digest na market yung information na to. Minimal lang yung impact or mababa lang yung volatility na impact dito sa market. So nag-continue yung sentiment natin na higher time frame pullback. Nakita natin na kanina, no, after ng data release, no, ni-retest sa market yung key level sa 5163, no? And dito naman maganda maghanap ng entry ng buy position, no, dahil sa key level and sa pullback move, no? Almost tinas na ito is nasa 200 pips, no? So pwede kayo mag-secure profit sa taas or wait ulit mag-pullback, no? If i-retest ulit yung key level, then doon na ulit continue yung bullish bias if mag-hold above ulit sa key level, no? So ayun yung bias natin kanina. So tama yung analysis natin na higher time frame pullback, nangyari na yung higher time frame pullback, nag-retest na sa key level, nakita natin. So right now, no, bullish bias tayo sa gold, no? Na-anticipate lang natin mag-pullback sa key level for better entry ng buy position. So possible mag-continue ang bullish move na to. Siguro yung 30 minutes candle na to is formation lang siya ng lower wick, no? Pero yung overall na possible move is pataas pa rin. Possible i-retest yung key level sa taas, no? Then price below key level. Gamitin natin yung key level, no, for today, yung current day, to form a bias. So since yung price ay below sa key level, so bullish bias tayo. Bakit tayo bullish bias? Dahil price ay below key level. Yung logic dito, kaya below key level, kaya tayo bullish bias dahil possible balikan ng market yung key level dito sa taas, no? So parang dyan tayo maglalagay ng take profit level natin, dyan tayo mag-exit mga buy position natin. So yung example ng trade idea natin is possible ganito, set stop loss below sa key level, then target yung key level sa taas.
So pwede rin kayo mag-scalp ng mga sell trades, buy trades, no? Depende yan sa trading style nyo. So ayun yung example, no? So ayun yung bias natin sa gold, no? Basta mag-hold yung key level natin. So yung pinaka-ideal ng entry position is malapit sa key level. Kasi dyan is hindi tayo basta-basta ma-hit yung stop loss natin, no? Yung ideal entry is dito sa baba. Yung malapit sa key level. So pwede rin naman dito. Pero take note, hindi siya ideal na entry point, no? Kasi possible mag-consolidate yung price dito eh. Magko-consolidate lang yan. Possible yan mangyari. Since wala masyadong fundamental driver or di ganun kalaki yung impact ng CPI data kanila. So possible mag-consolidate na lang yan, no? Wala tayong masyadong signal dahil hard time frame bearish bias, no? So wala tayong makita masyadong buy signal dito. Pero recently kaninang hapon and humaga, no? So paldo naman yung mga buy signal natin dito. Ito naman buy signal, no? So solid yan kapag nasabayan nyo yung mga signal confirmation for entry. So pwede ka mapag-scalp ng 200 pips or mga 100 pips, no? So tingnan natin yung gold. Sa 30 minutes time frame, nag-pull back lower pa rin, nag-form pa rin ng bearish candle formation. So yung pinaka-importante dito yung tingnan natin yung hard time frame candle formation, no? Yung sa right side, nakita natin dito na malalaking candle, no? So nakaset siya sa 4-hour time frame, no? Kahit nasa lower time frame tayo, guys, nakikita natin yung candle formation sa 4-hour candle. So pwede natin ito gamitin as confluence. Na example dito sa 4-hour candle, nakita natin na nag-form siya ng bullish candle, rejecting this key level, no? Pero at the same time, walang strong momentum yung buyers dahil nagkakaroon ng upper wick, no? And makita natin dito, nag-create siya ng bearish body, no? So timing lang talaga, no? Kaya sabi ko kanina, nung tumaas yung gold is okay na mag-secure profit yung mga buyers dito, no? Dahil possible talaga mag-consolidate or mag-pull back lower pa yan, no? So possible i-retest ulit yung key level or price below key level pa, no? Then dun ulit maghanap ng entry position, no? Titingnan pa rin natin yung sentiment, no? If malakas yung bearish momentum or breaking below key level na, so dun na natin titingnan yung price action, no? Na possible mag-continue talaga ang hard time frame pullback, no? If mag-break below dito sa key level, no? So titingnan natin yung structure, no? Makita natin malakas yung bearish momentum, no? If mag-break below sa key level, possible makita natin sa next candle, no? Na malakas yung bearish momentum, no? If mag-close below sa key level, ay yung sign na possible mag-deeper pullback pa. Pero if mag-hold yung key level, magkaroon ng rejection dito, katulad na nangyayari na yun, na nag-hold above sa key level, dun pa rin tayo maghanap ng continued bullish bias. Basta mag-hold lang itong key level na to. So katulad ng nangyari kahapon, di ba? Makita natin, daming rejection sa key level, nag-hold above siya sa key level na to, no? So tingnan natin for today kung mag-hold ba ito or hindi. So ayan yung bias natin sa gold, no? Yung market update.